Pinag-isipang mabuti ni Lee Yunxiao ang lahat bago nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Gusto kong itanong, talaga bang namatay si Merong Zhu noong oras na yun? Isang katahimikan, isang lubos at nakakasakal na katahimikan. Namutla ng husto ang mukha ni Ning Qiwei sa isang iglap. Lumakas ang galaw ng emosyon sa kanyang loob, na nagdulot sa kanyang aura na maging napaka hindi matatag, habang mabilis at malalim ang paghinga ng kanyang dibdib. Pagkalipas ng mahabang sandali ay nagtanong siya sa isang malalim na boses, bakit mo itinatanong ito? Bamantong hininga ng mahina si Lee Yunxiao, nagtatanong lang. Kung ayaw mong sumagot, ayos lang. Dahan-daang ipinikit ni Ning Qiwei ang kanyang mga mata at sinabing, syempre talaga siyang namatay. Naroon ang iyong ama noong oras na yon. Sa ilalim ng kanyang lunar eye pupil art, sino ang makakapagkunwari ng kanilang kamatayan? Sa kanyang mahahabang pilik mata, nagsimulang mabuo ang kumikislap na mga patak, na nagpapakita ng kulay dugong liwanag ng buwan na parang mga luha ng dugo. Yumuko ng kaunti si Lee Yunxiao at humingi ng paumanhin, patawad. Buong lakas na inilaban ni Ning Qiwei na supalan ng pighati sa kanyang puso, na sinasabing, wala iyon. Nakalabas na ako sa nakaraan at hindi na kailanman lilinggan pa. Pilit siyang ngumiti ng bahagya at sinabing, tara na, oras na para mag-apoy at hamuli ng mga daga. Bamantong hininga si Lee Yunxiao sa kanyang sarili. Tila talagang hindi alam ni Ning Qiwei na nasa loob ng dungeon si Merong Zhu. Bukod dito, talagang namatay si Merong Zhu noong oras na yon, isang bagay na personal niyang na-verify ng walang kaunting duda. Ang nakita niya lang ngayon ay dapat may ibang paliwanag. Sa mismong paglipad ng dalawa palabas ng Breeze and Bright Moon Garden. Isang biglaang pagyanig ang umalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Ang City Protection Array ay tinamaan ng isang puwersa mula sa labas, na nagdulot ng isang napakaliwanag na singsing ng liwanag na sumabog sa kahabaan ng kalawakan, na nakakasilaw at nakakabulag. Nagdilim ang ekspresyon ni Ning Qiwei habang nang uuyam, tila naghahanap ng labasan ang mga daga. Sa isang iglap, naging isang linya ng liwanag si Ning Qiwei at mabilis na lumipad palayo, habang si Lee Yunxiao ay naging kidlat upang sumunod ng malapit sa likod. Samantala, sa gitna ng lungsod, ang martial tournament para pumili ng magiging manugang ay patuloy pa ring ginaganap ng buong sigla. Nanalo na naman si Lu Yuteng sa isa pang laban. Ang biglaang pagtama sa City Protection Array ay nagdulot sa puso ng lahat na manginig, na nagpatingala sa kanila upang tumingin sa kalangitan. Nanliit ang mga mata ni Jiang Soren, nakatitig ng matalim sa pagsabog na iyon ng liwanag, ang kanyang mga pupil ay napuno ng kalamigan. Tumayo si Ruan Hangyo at ngumiti sa naguguluhang madla, na sinasabing, magtuon kayo sa inyong mga laban. May ilang hanggal na walang takot ang pumasok ng sapilitan sa Red Moon City, mamamatay rin sila agad. Haha, may nagtangka palang pumasok ng sapilitan sa lungsod. Napakahangal talaga ng walang kapantay. Sa pilitang pagpasok sa Red Moon City, sa lahat ng taon ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang bagay. Hay, sa panahon ngayon ng mga tao ay nagkakaroon lang ng kaunting kasanayan ay iniisip na nilang wala silang katapat sa ilalim ng langit, na ginagawang biro ang Red Moon City. Ang lahat ay nang uyam ng may paghamak, naghihintay na makitang masabog ng pires-piraso ang mga malas na hanggal na yon. Nag-aalalang sinabi ni Ruan Hangyo. Ang paglitaw ng siyam na kulay na liwanag na halo ay nangangahulugang ang City Protection Array ay naisagad na sa sukdulang limitasyon nito. Ang gumawa nito ay tiyak na isang dalubhasa. Walang pakialam na sinabi ni Jiang Soren, ilang napakalakas na puwersa na ang nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan. Manood muna tayo sa ngayon. Samantala sa arena stage, ang host na si Jiang Bili ay sumigaw, ang laban na ito ay napupunta kay Lu Yuteng. May iba pa bang gustong humamon? Sa spectator stands, sumulyap si Ruan Zimao kay Zhu Yuqi sa kanyang tabi at tumawa ng mahina, kapatid na Yuki, ayaw mo bang umakyat at subukan ang iyong kasanayan? Mahinahong sumagot si Zhu Yuqi, nararamdaman kong mas malakas ng kaunti si kapatid na Zimao kaysa kay kapatid na Yuteng. Ang pakikipagpalitan ng tama sa iyo mamaya ay mas magiging kapana-panabik. Haha, kung ganun, pahintulutan mo muna akong magmukhang hanggal. Tumalon si Ruan Zimao sa ere at pumasok ng may kagandahang asal sa arena stage. Si Zhu Yuqi ang magiging pinakamalaking kalaban niya sa pagkakataong ito, ngunit ang Lu Yuteng sa harap niya ay hindi rin dapat maliitin.
Tinanong ni Jiang bilis si Lu Yuteng, gusto mo bang magpahinga? Tumawa ng mahina si Lu Yuteng, syempre. Bagaman hindi ako nakagamit ng maraming origin power, ang pagharap kay kapatid na Zimao ay nangangailangan na harapin ko siya sa 120% na kakayahan. Bumalik sa guest seats, tinapak ni Ruan Hangyu si Jiang Soren gamit ang kanyang daliri at nagtanong, umakyat na sa stage si Zimao. Sino sa tingin mo ang lalabas na panalo sa arena tournament na ito? Sinabi ni Jiang Soren, mahirap sabihin. Sa pagtingin sa mga bagay ngayon, may magandang tsansa ng tagumpay si Zimao, ngunit si Zhu Yuqi ay hindi rin tila simple. Bago matapos ang laban, walang sino man ang makakasiguro sa resulta. Sa pagkarinig sa iyo na sabihin yan, tila hindi magiging madali ang manalo para kay Zimao, galit na sinabi ni Ruan Hangyu. Nakikita kong wala man lang sa mga laban ang isip mo, iniisip mo ba ang siyam na kulay na liwanag na halo na yon? Bahagyang tumango si Jiang Soren, ang kanyang ekspresyon ay seryoso habang sinasabi, wala akong naramdamang dakilang dalubhasa na kumilos. Ang siyam na kulay na liwanag na halo na yon ay malamang na na-trigger sa pamamagitan ng ibang paraan. Gayunpaman, pumunta na roon si Kiwei, kaya hindi na dapat magkaroon ng problema. Sa ganitong magulong panahon lang talaga, tumatakbo pa rin ang labis si Ruobing kasama ang kanyang childish na ugali. Tila naging napakaluwag natin sa kanya sa karaniwan. Tumawa si Ruan Hangyu, huli na para disiplinahin siya ngayon. Ikakasal na siya at pupunta para pamunuan ang pamilya ng kanyang asawa. Mapait na ngumiti si Jiang Soren at umiling. Itinutok ang kanyang paningin ng mataas sa itaas, nagtatangkang tumagos sa mga patong ng liwanag na halo upang makita ang mga lihim sa likod ng mga ito. Sa kaibuturan ng void, ang mga linya ng liwanag ay patuloy na umiikot, na nagdudulot sa siyam na kulay na kaliskis na sumabog ng walang patid. Isang punit ang nabuksan sa buong City Protection Array, na lumilikha ng 100 patungo sa labas. Ang mukha ni Lee ay nagpakita ng tuwa habang sinasabi, nakabuo na tayo ng koneksyon sa array sa labas ng lungsod. Ngumiti si Lee at sinabi, para makasiguro, bago pumasok si Panginoong Xiang sa lungsod para iligtas tayo, naglagay siya ng isang array na 100,000 milya ang layo. Sino ang makakaalam na magagamit pala ito sa huli? 4 na figure ang lumabas mula sa void, sila ay sina Xiang, Tang Jia, Li Yi, at Jiang Ruobing. Excited at natutuwang sinabi ni Jiang Ruobing, haha, makakaalis na rin tayo sa wakas. Bilasan ninyo. Nanguna si Xiang at papasok na sana sa daanan nang biglang magbago ang kanyang ekspresyon. Sumigaw ng may gulat, hindi maganda, gumalaw kayo. Akala nyo ba dahil may spatial tunnel ay makakatakas na kayo? Ano ang tingin nyo sa Red Moon City ko? Ang boses ni Ning Qiwei, na malamig tulad ng yelo, ay umalingaw habang ang Time Like a Song ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Inihagis niya ito paitaas. Kasabay ng isang ugong, ang scepter ay bumaon sa lupa, na sumabog sa gintong liwanag na nagparalisa sa 7 sa kanila, na nagdulot sa kanila na hindi makagalaw. Ang kalapit na espasyo ay lalong nabiyak, na naglabas ng 3 figura. Galit na nagmura si Tang Jia, 8 statues ng Death God Palace. Kayo palang mga lapastangan ang nagtatago sa malapit sa buong oras. Ang gintong liwanag ay sumabog mula sa Time Like a Song habang ang isang malakas na kakaibang puwersa ay biglang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Isang hitsura ng matinding pagkagulat ang lumitaw sa mukha ni Lee. Dahil ang direksyon na tinutumbok nito ay ang mismong labasang daanan, na nawasak sa isang iglap. Ang City Protection Array ay agad na bumalik sa normal. Mapait na ngumiti si Xiao Ba at sinabi, Senior Zainam, ang iyong concealment art ay walang katapat sa mundo, ngunit maging ikaw ay nahuli sa pagkakataong ito. Nawala nang masabi si Zainam, na umungal ng may puot, nahuli ang mukha mo. Dahil lang sa ang 7 demonyong yun ay nagpabagal-bagal kaya nahabol ng Red Moon City, na nagwasak sa daanan at idinamay tayo rito. Ang galit ni Tang Jia ay tumaas sa kalangitan habang sumisigaw, ikaw na halimaw. Nakigamit ka na nga sa aming escape path at naglalakas loob ka pang sabihing idinamay ka namin. Ngayon lang sumigaw si Jiang Ruobing sa takot, tapos na, tapos na. Scepter yan ng aking master. Sinabi ni Xiao Ba, anong pinagsasabi mong tapos ka na? Kami ang tapos na. Pagdating ng master mo, sa pinakamalala ay mapag-alitan ka lang, ngunit mawawalan kami ng buhay rito.
Balis ang sinabi ni Jiang Ruobing, Ji Shang, ano ang gagawin natin? Hahabulin na tayo ng aking master. Ang ekspresyon ni Shang ay napakaseryoso. Ang master na tinutukoy ni Jiang Ruobing ay natural na ang figura na katatapos lang magparalisa sa kanya. Ang lakas na yun ay pagmamay-ari ng isang 9-star martial emperor ng walang kaunting duda. Sa sandaling ito, dumating si Ning Hengfeng at ang ilan pa. Bumaba siya kasama ang mahigit 10 tao, na pinalibutan silang siyam ng napakahigpit, ang bawat isa ay may suot na malamig na pang-uuyam. Sinabi ni Ning Hengfeng, Bani-ibining Ruobing, talagang napakawalang isip mo, na nagdulot ng ganito kalaking kaguluhan. Nagmamadaling sinabi ni Jiang Ruobing, kung kinikilala mo pa rin ako bilang pangalawang batang binibini, bilisan mo tulungan mo akong bunutin ang scepter na ito, at pagkatapos ay kunin ang iyong mga tao at umatras. Napakapangahas. Ang hangin ay bahagyang napilipit habang si Ning Qiwei at Li Yunxiao ay sabay na bumaba. Ang ekspresyon ni Ning Qiwei ay napakalamig habang nakatitig ng matalim kay Jiang Ruobing. Nang inag ang buong katawan ni Jiang Ruobing sa takot. Magsasalita pa lang sana siya para magpaliwanag, nang isang kamay ang biglang sumunggab mula sa kung saan. Direktang hinawakan si Jiang Ruobing sa leeg, na nagdulot sa kanya na magpakawala ng isang natatakot na sigaw. Natigilan si Jiang Ruobing, na sinasabi sa takot, Ate Li, ikaw. Mapait na tumawa si Li at sinabi, wala nang takasan. Makakahingi lang ako ng paumanhin sa iyo, nakababatang kapatid. Ang kanyang mga kuko ay damapas sa leeg ni Jiang Ruobing habang sinasabi ng walang pakialam, mga Panginoon ng Red Moon City, wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Ang mga nagdulot lang ng gulo ay ang 8 statues ng Death God Palace na ito. Umaasa akong maayos natin ito ng kapayapaan. Galit na sinabi ni Jiang Ruobing, ginagawa mo talaga akong hostage. At isipin pang itinuring kitang kapatid. Ngumiti si Li nang walang magawa, ang aking paumanhin, nakababatang kapatid. Kung may pagkakataon, babawi ako sa iyo sa susunod na buhay. Pwede akong mamatay, ngunit si Panginoong Shang ay hindi. Kaya naman ako ang kailangang gumawa ng pag-hostage na ito. Ang mga tao ng Red Moon City ay galit na galit, panandaliang hindi malaman kung ano ang gagawin. Nang uyam si Li Yunxiao, Li, sa simula ay walang galit sa pagitan natin, ngunit sa pagkuha mo sa pangalawang batang binibini ng Red Moon City bilang hostage, gumawa ka ng isang malalim at hindi magagawang galit. Malamig ding sinabi ni Ning Qiwei, ginawa niya ang sarili niyang pagkakamali at kailangang kay atin ang mga kahihinatnan. Kung may kakayahan ka, magpatuloy ka at patayin mo siya. Sa mismong pagbaon ng kanyang boses, ang isa sa mga daliri ni Li ay bumaon sa lalamunan ni Jiang Ruobing, sariwang pulang dugo ang umaagos pababa. Malamig na sinabi ni Li, pinipilit ako ng mga sitwasyon. Kung itutulak niyo kami ng masyadong malayo at pipilitin ng isang magkabilang pagkasira, wala na akong masasabi pa. Nagdilim ang ekspresyon ni Ning Qiwei. Kanina, talagang gusto niyang gamitin ang mga salita para takutin si Li bago siya patayin, ngunit hindi niya inaasahan na makikita ng kalaban ang lahat, ang babaeng demonyong ito ay talagang hindi simple. Itinutok ni Ning Qiwei ang kanyang mga mata kay Li, tsaka mabagal na nagsalita, Li Yunxiao, ano ang tingin mo? Ang lahat ay natigilan. Bakit itatanong kay Li Yunxiao ang tungkol sa napakahalagang bagay na ito? Pinag-isipang mabuti ni Li Yunxiao ang lahat, na napag-alaman ang nakatagong problema. At agad na nagsuot ng isang nalulungkot na ekspresyon, na sinasabing, bagaman ang mga taong ito ay nakakainis, paano maihahambing ang kanilang mga buhay sa kay Bani-ibining Ruobing? Kung pakakawalan natin sila sa pagkakataong ito, maaari pa rin natin silang patayin sa susunod, mga walang kwentang tao lang naman sila sa huli. Malamig na umanghal si Ning Qiwei, tsaka nagseryoso sa isang nasasaktang ekspresyon at sinabing, ang pakikipagkasundo ni Jiang Ruobing sa mga dayuhan para sirain ang kulungan ay isang parusang kamatayan. Ang pagpatay sa kanya ngayon ang mag-aayos ng lahat, bakit pa mag-aabala na iligtas siya? Ngura ni Li Yunxiao sa kanyang sarili, matandang fox. Tiyak na gusto mong iligtas si Jiang Ruobing ng sobra, ngunit hindi mo maibaba ang iyong kapalaluan o masira ang mga tuntunin ng Red Moon City, kaya mo ako tinanong. Nakikita ang mga intensyon ni Ning Qiwei, natural na nakipagtulungan siya ng husto, na nagsuot ng isang nagulat na mukha habang sinasabi, Panginoong Qiwei, huwag mong gagawin yan. Bagaman nararapat kay Bani-ibining Ruobing ang parusa para sa kanyang krimen,
Nakikita na niya ngayon ang totoong mukha ng mga kontrabidang ito at natuto na ng leksyon. Mas mabuting iligtas muna siya, at parusahan siya ayon sa mga tuntunin kapag nakabalik na tayo sa lungsod. Umiyak ng may luha si Ning Qiwei, "Ruobing, huwag mong sisihin ang iyong master." Hinawakan ni Li Yunxiao ang kanyang dibdib at sumigaw, "Huwag, tiya, huwag." Para gantimpalaan sila sa kanilang napakanatural at hindi pilit na pagganap ngayon. Ang 2026 Realm God Koara sa pinakamagaling na pangunahing aktor at aktres ay iginagawad sa dalawang kasamang ito. Pagbabalik sa pangunahing paksa, naisip ni Ning Qiwei sa kanyang sarili. Ang batang ito ay talagang pumapantay sa kanyang ama, na nagbibigay ng sagot na napakaangkop sa aking panlasa. Nagpanggap siya na nag-aalinlangan at sinabing, "Hindi ba tinakikinabang lang siya yun?" "Heng Feng, ano ang tingin mo?" Isinumpa rin siya ni Ning Hengfeng sa kanyang puso, na iniisip. Kung gusto ninyo ni Li Yunxiao na magtanghal ng palabas, huwag niyo na akong idamay dyan.